Muli ay pagtiyagaan nyo ang ating pagtuturo. Pas, pwede makagamit ng whiteboard tayo? Ay, namimiss ko yung... ang dami nagrehistro ko anong ibigay ko sa inyo as Sunday School, pero top of mind, idudugtong ko dun sa ating sermon kanina. Thank you. Yung paglago ng pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kanina, mas binigyan natin ng emphasis ang paglago ng pagkakilala natin kay Jesus bilang tagapagligtas sa konsepto ng pagliligtas niya sa atin mula sa mga kasalanan o mula sa kasalanan. Partikular sa kasalukuyan or present experience of salvation from sin. At yung present experience of salvation from sin ay may kinalaman sa its power or influence sa atin. Nasa theology sanctification. Paglaban sa kasalanan, pananagumpay sa kasalanan, mula sa pagharap sa tukso, pananagumpay sa tukso, galing sa pagtatagumpay ni Jesucristo. Kaya kahit nabibigo tayo from time to time sa paglaban sa kasalanan or pag-overcome sa kasalanan, meron tayong kaaliwan dahil sa tagumpay na kay Kristo. So hindi tayo maiiwan sa kabiguan. Kaya kapag nagkasala tayo, bumagsak tayo, bangon tayo, pagpag tayo ng and lakad. No? Along the way, babagsak tayo, lakad uli, bangon uli. Dahil lumalakad tayo sa liwanag ng tagumpay ni Kristo. Kaya wag tayong mapapagod sa pagbangon. Mapagod tayo sa pagkakasala o sa pagbagsak. Ngayon, ang paglago ay i-direct natin sa paglago ng pagkakilala natin kay Kristo na nasa ibabaw ng lahat. Ephesians chapter 1, 20 to 23. Mula 2 Peter to ano? Ephesians 1, 20 to 23. Pakibasa po, please. Sunday school tayo, kaya pwede ko kayo magbasa. Ano? Huwag niyong ibibigay sa ating lahat. Sa akin lahat. Sige po. Pasa, please. Ephesians chapter 1, verse 20 to 23, that he walked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Verse 21, for above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Verse 22. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. Verse 23. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. And let's pray. Salamat po, Panginoon. Gawin niyo pong mabisa sa amin at imulat ang aming mata ng pagkaunawa sa dakilang katotohanan ng kalagayan, katangian, at kapamahalaan ng aming Panginoon Jesucristo. Nais namin kayong maparangalan, Panginoon. At paunlarin niyo ang aspetong ito ng aming pagkakilala sa Kanya. Amen. So kung mahatiin natin ang pamagat ay the sovereignty of Christ. Hatiin natin yan sa soberanya ni Kristo sa lahat ng nilikha
Pangalawa, soberanya ni Kristo sa Iglesia. At yun ang glorious truth. Over all things and over the church. May mahalagang trabaho ang Iglesia. Bilang Iglesia. Sa soberanya ni Kristo sa lahat ng bagay. What a glorious thought na hanggang ngayon nakahang ako dyan, in awe. Di ba? Napakaliit ng kaalaman at pagkakaunawa natin bilang Kristiyano sa kapangyarihang ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. At sinabi ni Apostol Pablo na ang kapangyarihang ginamit sa atin sa kaligtasan ay ang kapangyarihang ginamit niya sa muling pagkabuhay ni Kristo. What a power to raise the dead. So yun ang ginamit niya to save us. Hindi ko alam kung paano natin yan ma-explore, pero open-ended yan. You can explore. Para umunlad tayo sa appreciation, hindi man ang understanding, ng pagliligtas niya sa atin. At yun ang nakita ko na kulang or hindi ganun tayo ka-zeal na tugisin yan or aralin yan. For us to grow in our understanding of the saving power and the saving grace of God in Christ. Ayoko ma-miss nyo yan. Marami ding nagkaakala na sila ay makapagsisisi ng kasalanan at babaling sa Diyos sa ganang kanilang sariling kaalaman, kalakasan at kagustuhan. Ang paglikha ay ginamitan ng makapangyarihang salita. Let there be light, and there was light. Napaka-makapangyarihan nun. Kahit nga patay, gumigising . Sabi nga ng San Teologo, kung hindi pinartikular ni Jesus ang pangalan ni Lazaro, baka lahat ng patay doon bumangon . Pero particular, dahil may purpose, Lazaro, come out. 4 na araw na, ayon sa scientifico, sa science, lusaw na utak niya. Scientifically. Pero lo and behold, lumabas si Lazaro. What a powerful word. Nami-miss natin i-explore yan, di ba? Sa bagong paglikha, nagkatawang-tawang salita upang mabuhay sa katwiran at mamatay sa katarungang hinihingi ng Diyos na hindi maaabot ng makasalanan. Again, an aspect of His saving work na kinailangan niya, necessity. It becomes necessary for the Son of God to become in the flesh, to come in the flesh. Incarnation sa theology, sabi natin, para mabuhay sa katwirang ikinabigo ni Adan bilang kinatawan federal head. Federal head ng sangkatauhan. Kung ano yung ikinabigo niya sa Eden. May creation mandate, go and multiply, replenish the earth, magparami kayo. Punuin nyo ng image bearer ang mundo. Nabigo . Dumami pa rin ang tao, kaya lang, marred image, etc. Ang culture, lumago rin, pero not for His glory, but for the glory of man. And here is Christ. Living a life ayon sa layunin ng Diyos kay Adan, the first Adam. At namatay ayon sa hinihingi ng katarungan, the soul that sin, it will die. The wages of sin is death. So, narito ang second Adam. Hindi ba natin masyado na-explore yan? Tumalon tayo sa kung ano-anong kaisipan. Pero yun ang magpapatibay, magpapalalim ng ating pangunawa sa pagliligtas na ginawa niya sa atin. Bukod pa yung konsekwensya or implication ng kanyang pagliligtas, ang lapad nun. Kaya ang tawag dyan ay bagong paglikha. Kaya mas dakilang kapangyarihan ang ipinakita ng Diyos sa pagtubos ng bagong paglikha
na magbubuo ng kanyang komunidad o iglesia. Panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, magkaroon sila ng angkop na pagkaunawa sa kapangyarihang ginamit sa kanila ng Diyos upang dalhin sila sa kasalukuyan nilang kalagayan. So yung prayer concern ni Paul, sana maging prayer concern din natin. Napaunlarin tayo sa pagkaunawa sa pagliligtas ng Diyos kay Kristo. Pero namimiss pa rin natin. Hindi tayo nakakasunod sa immediate concern ni Paul sa mga taga-Efeso bilang iglesia. Kaya kung may paglago, hindi lang yung paglago ng pagkakilala kay Jesus, kundi yung paglago ng pagligtas na ginawa niya para sa atin. What a glorious and great truths. Yan ang panalangin niya. Kaya sa muling pagkabuhay ni Jesucristo at sa pagkakaloob ng lahat ng otoridad, kapangyarihan, mamahala sa langit at sa lupa, sa pagkabuhay tungkol sa gawa ng kapangyarihan ito, itinaas ng Diyos si Kristo sa trono ng Ama. So, anong sabi? Ang Christian message in relation to Christ, in relation to Jesus, the Christ, the manger is empty, the cross is empty, the tomb is empty, but the throne is occupied. Yan ang mensahe. Kaya hindi tayo titigil sa incarnation. Hindi tayo titigil sa crucifixion. Hindi tayo titigil sa resurrection. Titigil tayo sa glorification of Christ. Sa exalted Christ. Kaya para makumpleto yung picture ng pangangaral tungkol kay Kristo. Siyempre, ang sentro nun, His life and death. Ano? Bilang sentro ng mensahe ng Ebanghelyo. Pero hindi tayo titigil dyan. 4 na aspeto yan. Manger, cross, tomb, throne. Namimiss natin yung throne. Dito, tingnan natin. So, una, ang pangangimbabaw ni Jesucristo sa lahat ng nilikha. Ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagkakit niya sa langit ay kalagayan na siya ay itinaas. The most glorious, honorable, and even powerful place, the throne. Ruling all things, having authority, sabi ng Matthew chapter 28, in heaven and on earth. Kaya sakop niya ang lahat ng nilikha. At yung pagsakop niya sa lahat ng nilikha, ay may may miniature, may template, yung pagiging ulo niya o sakop, pangingibabaw niya sa iglesia. Kaya tayo ang template, tayo ang example, tayo ang malino na manifestation that Christ is on His throne, ruling everything sa paraan ng pamumuhay ng iglesia. Individually, family, sa work, economics, even sa state or sa those who are in power. Ito ay kalagayan ng karangalan. Ang kanan ng Diyos ay larawan ng napakataas na dangal at kaluwalhatian sa sangkalangitan. Nakaupo siya sa ibabaw ng lahat ng mga nilikha sa langit, lupa, maging sa ilalim ng lupa. Nasa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan, anghel, mga tao. Kahit ba mga politiko? Opo, tao lang yan. Lahat ng pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa panahong darating. Note, not only in this age, nung sinabi ni Paul yan, 2,000 years ago. Kaya we belong saan? This age. While in Christ, we belong to the age to come. Dahil sa eschatology, yung age to come ay dumating this age. In this age.
Yun ang scope. This age and the age to come. Di pa natin na-explore yun, di ba? Dami natin assignment, Lahat ng pinangalanan, lahat at iba't ibang ranggo ng mga anghel at mga tao, gaano man sila nakatataas sa iba tulad nila, si Jesucristo ay itinaas ng Diyos sa mas mataas sa kanilang lahat. Philippians chapter 2, 9 to 11. God gave him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yan ba ang eschatological view mo ng last things? Anong dulo ng kasaysayan? Christ will be exalted. Napakataas. Kailan yan? Nung siya ay muling nabuhay. Yun ang simula sa theology, glorification or exaltation of Christ. And now, He is ruling and reigning over the earth as it is in heaven. Kaya consistent yung prayer, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Yan ba prayer natin? Kailan kayo huling nag-pray, Panginoon, mas patingkarin nyo ang katuparan ng inyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. At yung dito sa lupa, sa pangunguna ng iglesia. Ganyan kahalaga ang papel ng iglesia sa pagtupad sa kanyang kalooban para siya maparangalan. What a responsibility ng mga mananampalataya na nagpo-profess ng pangalan ni Jesus. Kaya noong nakapako pa lamang si Jesus doon sa krus, napagwagian na niya bilang mga samsam ang mga kapangyarihan. Sinasabi ni Paul yan sa Colossians. Mula noon, iniligay na sa kanyang mga paa ang lahat ng bagay, lalo na noong umupo siya sa trono ng kaluwalhatian. 1 Corinthians 15, 22 to 25. Pansinin niyo po. Pakibasa please. Mabilis lang po. Hebrews chapter 1 Corinthians 15, 22 to 25. Pakibasa po. Mabilis lang po, para lang in passing, pero you can explore. For as in Adam all died, for also in Christ shall all be made alive. But each in his own order. Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ. Then comes the end, and delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule, every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. But he must reign. Sabi ng Hebrews chapter 2, hindi pa natin nakikita yan. Hindi pa yan realize, at least sa ating mga mata. Kasi parang nakikita natin, mas marami pang mga hindi mananampalataya kaysa mga mananampalataya. Aping-api tayo. Pero God is working out His plan and purpose in Christ. Kaya doon tayo manggagaling. Hindi lamang sa proclamation of His saving grace or saving work, which we call gospel, kundi sa kanyang pamamahala na kailangan ma-realize dito sa lupa. At yan ay na-realize na sa iyo at sa akin. Christ is reigning with you. I-extend yan sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa paaralang pinag-aaralan mo, at maging sa komunidad na kinikilusan mo. Ikaw at ako ang patotoo that He is reigning and ruling.
So, totoo na hindi pa nga natin nakikita na ang lahat ng bagay nga ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. Pero yun ang sabi ng Hebrews chapter 1. Umupo na siya. Umupo na siya. Sa posture na yun, nasa ilalim niya ang lahat ng bagay. Dahil ang trono ang pinakamataas. Lalo pa, nasa kaluwalhatian, di ba? Sa posture pa lang yun, nasa ilalim na niya ang lahat ng bagay. Kaya lang, yung full realization niyan, ang hindi pa natin nakikita o nararanasan sa buhay na ito. Kaya, noong kinumpronta sila ni Jesus, tanong nila, naparito ka ba upang kami ay parusahan? Napansin niyo ba? Nung nabubuhay pa ang Panginoong Jesus, ang kanilang kapangyarihan ay wasak na at sila'y bumubulusok tungo sa kamatayan. Mas may kamalayan ng mga demonyo sa puntong ito kaysa mga tao. Dumating ka ba upang puksain kami at parusahan kami? Alam ng mga masamang espiritu ang layunin at ang kapangyarihan taglay ni Jesus. Dahil sa kanya ay pinagkatiwala ang paghatol, hindi lamang ang pagliligtas. Sa katunayan, sa kanyang pagliligtas, hinatulan niya ang Israel bilang covenant breaker. Kaya na-dissolve sila bilang bansa. Kaya lahat ng taguri sa Israel ay inilapat ngayon sa iglesia. Holy nation, holy priesthood, the people of God, the temple of God. So lahat ng imahen na tumutukoy sa natatanging relasyon ng Israel sa Diyos ay inilapat sa iglesia. Hindi bilang replacement, sabi ng mga teologo natin, kundi bilang enlargement. So, anuman ang maging epekto ng mga gawaing ito ay mga instrumento lamang sa mga bagay na ipinasya ng Diyos na mangyayari. So, nasa lahat siya ng mga nilikha, nakikita man o hindi. He is overall. At masarap manggaling dyan. Lalo kung nangangaral tayo o nagpapakilala tayo tungkol kay Kristo. At ang ideyang He is above all ay unang dinisplay, unang nagmanifest physically sa kanyang iglesia. Kaya, soberanya si Kristo hindi lamang sa lahat ng nilikha, kundi maging sa iglesia. Yan ang second part ng binasa nating text, di po ba? Nangingibabaw si Jesucristo sa iglesia. Sa pamamagitan ng pangingibabaw ni Jesucristo sa lahat ng nilikha sa langit at lupa, may kapangyarihan siya. Simply put, nasa control niya. Yun ang sovereignty. May nakapangyayaring kalooban siya sa lahat ng mga nilikha na dapat nakikita unang-una sa kanyang iglesia o sa kanyang mga tao. Kaya napakalaki ng ating pananagutan. Bagaman may dakilang pribilehiyo tayo to show para sa pamamagitan ng church, pamamagitan mo, pamamagitan ko, ay mahayag, ma-reveal, at ma-proclaim ang kaluwalhatian ni Kristo. Hindi ba siya ang ulo ng iglesia? Sa pagkakaloob kay Kristo ng lahat ng otoridad sa langit at lupa, ay maingatan at makapanaig ang iglesia sa pagwasak sa kamatayan. Dito tayo makakarelate sa sinasabi ng text, Matthew chapter 16, "And upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it." So, sabi ng mga teologo natin, ang church wala sa defensive mode. Ang church nasa offensive
Ang church ang umaatake sa mga tarangkahan, sa mga gates ng kamatayan. Ang church ang sumasamsam sa mga nasa realm of dead in sins, in trespasses and sins. Ephesians chapter 4. Through the preaching of Jesus Christ, through the preaching of the gospel, kinakalag ng pangangaral ng salita, kinakalag ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, Romans 1:16, ang tanikala ng pagkaalipi ng tao sa kamatayan, sa kasalanan, at sa dyablo. What a glorious enterprise ba o business ang iglesia in relation to the ministry of the world. Bakit? Because Christ has all authority. Bago pa man umakyat sa langit, Matthew chapter 28, all authority is given to me in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples. Kaya makisig, matibay ang command na make disciple because Christ has all authority. Kaya kumpiyansa tayo sa pangangaral na may ibubunga yan. Kumpiyansa tayo sa pagmisyon na may mga tao ang Diyos dyan. Di lang natin alam kung ilan sila. Pero hanggang may opportunity to preach the gospel there, Christ has His people na tatawagin from death to life. Yan ang power ng Ebanghelyo. Dahil nasa Kanya ang susi, sabi ng Revelation, nasa Kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades. What a glorious Christ we have. Kaya, paano hindi natin siya ipipreach ng masaya? Ng kumpiyansa? Kahit sinong kaharap mo yan. Huwag ka lang titingin sa itsura niya. Huwag ka lang titingin sa damit niya, baka ma-insecure ka. Huwag ka titingin sa bahay niya. Baka maliit ka. Tumingin ka sa Kanya bilang makasalanang nangangailangan ng tagapagligtas. At ikaw ang may dala ng mensahe ng pagliligtas. Yun. Doon ka manggagaling. Para hindi ka medyo mangimi or mag-alangan magdala ng salita sa kanila. May natatanging malasakit ang Diyos sa Kanyang mga tinubos. Tinawag ang iglesia bilang Kanyang katawan at kapuspusan. Lahat ng tunay na sumasampalataya kay Kristo ay bahagi ng Kanyang katawan. So, hindi lamang itong local church na ito. Napakaliit natin kapag ito lang ang katawan ni Kristo. Kaya nga may tinatawag na larger body of Christ. So, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, lahat ng mananampalataya, simply put, lahat ng tunay na Kristiyano ay bahagi ng Kanyang katawan. Abay, lumalampas yan sa pangalan ng kanilang karatula. Ay, maliban doon kay Kibuloy, kay Soriano, INC, maliban dyan. Evangelical ang immediate concept, ang general concept. Evangel. Kaya as long as may evangel dyan, may ligtas dyan. At as long as may naligtas dyan, church yan. So, hindi kailangan maging Baptist para maging church. Huwag tayong maging exclusivist. Hindi ho tayo exclusivist. Na maraming ganyan. Trinity Church. Alam niyo yung Trinity Church? Kami lang ang tama, kami lang ang tunay, kami lang ang totoong church. At marami niya mga Baptist. I've been there. A landmark Baptist. Ang kisig-kisig ko riyan, di ba? May trail of blood pa kami. That was before. Pero yung universality of the church ang nagpalaya sa akin. Commendable dyan ng GMA bilang aking unang formal dogmatics, doctrines of the church. Kaya, kapag pinahintulot niya ang kasamaan na bumagsak sa iglesia, ito ay para sa pagpapaalalim ng kanyang pagpapakumbaba.
Ang pangangibabaw ni Jesucristo sa lahat ng bagay ay para sa kabutihan ng iglesia. For His people. Kaya anuman ang mangyari sa iglesia, ito man ay hindi maganda, hindi masarap, ito man ay masakit, it is for our good. Wag lang tayong lilihis sa landas na pinapalakaran niya sa atin. Bagaman bumagal tayo along the way dahil may mga concerns here and there, pero tuloy sana tayo, magpatuloy sana tayo sa mandatong ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa pagsunod sa mandato, ang qualification ng law, I am be with you always, even unto the end of the age. Saan yon qualified? If the church are making disciples for Christ. Kaya habang ang mandato ay nilalakaran at tinutugis ng iglesia, ang kanyang presensya ay sasama sa kanila. What a glorious promise. Hindi tayo iwan. Hindi tayo iwan. No? Dahil sa kanyang kaluguran. Kaya, may tungkulin tayo sa kanya. Sa liwanag nito, may tungkulin tayo sa kanya. Si Jesucristo ba ang nangingibabaw sa lahat ng bagay? Talaga bang si Jesucristo ang nasa ibabaw ng lahat ng bagay? Objective truth yan. Hindi ko sinasabing intindihin mo yan. Hindi. Kahit nga ako, hindi ko mag-grasp yan fully. Pero dahil objective truth yan, paniniwalaan ko yan. Pangahawakan ko yan. Lalakaran ko ang katotohanan yan. That He is over all things. Kaya mas kumpiyansa ako kahit nag-iisa ko dyan. Kahit mag-isa ako. Bagaman much better may kasama ka sa paglakad. Pero yun ang comfort. Si Jesucristo ba ang nangingibabaw sa lahat ng bagay? Kung gayon, pakinggan natin ang tinig niya at sundin ang salita niya. Magpasakop tayo sa kanyang kalooban, tugisin natin ang lahat ng bagay para sa kanyang kaluwalhatian, hanapin ang kanyang pangunguna, magtiwala sa kanyang lahat na mga gawa. Ang seguridad natin ay nasa kanya. At kung tayo ay nasa panig niya, adopting Romans 8, if God is for us, who can be against us? Kahit magtulong-tulong ang diablo at ang mga demonyo, kahit magtulong-tulong ang mga politiko, walang makapananaig sa iglesia. Walang makapananaig sa mga mananampalatayang tumutugis at lumalakad sa kanyang kalooban. Dahil ang kanyang presensya ay kasama nila. No wonder, si John Wesley bago mamatay, wala siyang last word kundi ang pinakamahalaga, God with us. Alam niyo, yun lang naging comfort niya. God with us. Sana ganon din ikaw, ganon din tayo. Lalo na bilang iglesia, God with us. Because of Christ. He is with us. Siya yung forever Emmanuel. Di ba? Ang translation yun, God with us. Kaya nakasama ng mga tao ng Diyos, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, sa panahon ng Bagong Tipan, tatlong taon at kalahati lamang nilang nakasama si Jesus. Tayo, sa liwanag ng Christ event, because of the Spirit, every day, ilang taong ka ng Kristiyano? Ganon mo na katagal kasama si Jesus. Because of the Holy Spirit. Kaya hindi advantage yung New Testament era. Bagaman in physical body, nakasama nila si Jesus. Pero it was a very limited space in time. 3.5 years. Pero ikaw at ako, bilang Kristiyano, by the indwelling Holy Spirit, na ang sabi, mananatili sa inyo. Kaya kasama mo, kasama natin,
ang Panginoong Kristo. Sinong mananaig sa Kanya? Lahat ng bagay nasa paanan niya. Sinong makapag-aali sa atin sa Kanyang mga kamay? Romans 8:35. Kaya kung may kasiyahan tayo, siya at sa Kanya. Dahil siya ang lahat para sa atin. Balik tayo sa ating text before we close. Balik tayo sa ating text. Ilang notes lang. Para maging basihan to, para panghawakan natin at hanggang matulog tayo, pagbulay-bulayan natin. Ang term ko nga, gusto ko mapanaginipan nyo yung text na yan. Ibig sabihin, nasa isip nyo bago kayo matulog. Yun ang ibig sabihin. Mula 15. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards all the saints, ito ang salitang i-adapt ko at iiwan ko sa inyo, Lamot Reformed Baptist Church. I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. That's all we need. Wisdom and knowledge of Him na magdidirihe o magdadirect, gag-guide sa atin sa buhay pananampalataya. Having the eyes of your hearts enlightened, and this is my prayer for you, and that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. What a power! Kung saan nakapaloob tayo bilang mananampalataya. So nasa loob tayo ng kapangyarihang yon na muling bumuhay kay Jesus. Kapangyarihang naglukluk sa Kanya sa kaluwalhatian ngayon. Nasa loob ka ng kapangyarihang niya. Nasa ilalim ka ng kapangyarihang niya. Kaya safe ka, secured ka in Christ. Far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things under His feet, and gave Him as head over all things, ito yung note, to the church. Anong idea dito mga kapatid? Christ is the head over all things for the sake of the church. I-explore niya mga kapatid. Matatanggal ang pagrereklamo niyo yan. Matatanggal ang self-pity dyan. He put all things, 22, under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Konsultahin nyo na yung magigiting na komentarista para madagdagan yung kagalakan and comfort na ibibigay ng Panginoon sa atin mula sa text na ito. Let us pray. Ama naming Diyos, nakamamangha ang inyong mga salita. Kinakapos kami ng pangunawa.
Kaya sundan nawa namin ang panalangin ito ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Efeso. At maging panalangin din namin ito bilang iglesia. Dahil sa pamamagitan ng pag-unlad sa kaalaman sa liwanag nito, sa liwanag ng katotohanan ito, aangat ang kalidad ng aming kaaliwan kahit na nagdurusa. Aangat ang kalidad ng aming pagtitiwala kahit na paminsan-minsan ay nababahala at nag-aalangan. Aangat ang kalidad ng aming pagtitiwala. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na umunlad sa aspetong ito. Umunlad sa pagkakilala sa Panginoong Sukristo kung nasan siya ngayon. Naroon sa inyong kanan sa kaluwalhatian. Ano pat pinamamahalaan niya ang lahat ng bagay. At ang pangunahing manifestation at ebidensya ng pamamahala ng aming Panginoon Sukristo ay sa pamamagitan ng Iglesia. Kaya napakalaki ng aming responsibilidad, napakadakila ng tungkulin na iniatang niyo sa amin upang sa pamamagitan ng paglago ng pagkakilala sa Panginoong Jesucristo na nasa kaluwalhatian ay mas tumingkad ang patotoo ng Iglesia na siya nga, ang aming Panginoong Jesus, ay nasa ibabaw ng lahat. Alang-alang sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian, ito ang aming dalangin. Amen.